Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin at isang magandang umaga po sa atin pong lahat mula po sa lugar po ng DFC Kawayan. Kayo po bumabati ng isang mapagpalang umaga sa atin pong lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo po may pagkakataong muling makapag-aral po ng salita po ng Diyos. At bago po iyan ay tayo po muna ay aawit po sa Panginoon. At sa ating pong pagsisimula, may babasahin lamang po ako mula po sa Aklat ng Panagoy, chapter 3, verse 23 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po rito, araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin. Kaya sa Kanya akong natitiwala. Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. At tayo po minsan pang magpupuri at aawit po sa Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, aming Diyos. Hallelujah. Napakabuti po ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Praise your name, Lord God. Hallelujah. Salamat po sa panibagong umagang ipinagkaloob po ninyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa buhay po na ito, Panginoon. Aming pong dalangin, Panginoon, ay patuloy po namin maipaglingkod ang buhay na ito, Panginoon, sa inyo pong dakila at banal na pangalan, aming Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Ay po yung lubos na nagtitiwala po sa inyo. Hallelujah. Yan po niyo sa umaga po ito ay maipagkatiwala na po namin ang aming pong mga buhay. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Praise your name, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po ay aawit po sa Panginoon sa umaga po ito. Hallelujah. Sa iyong kamay aking ibibigay buong buhay sa iyo, O Diyos. Akayin mo aking mundo nang mapasayo habang panahon. Minsan pa po sa umpisa sa iyong kamay. Hallelujah. Sa iyong kamay aking ibibigay buong buhay sa iyo, O Diyos. Akayin mo aking mundo nang mapasayo habang panahon. Jesus, sa iyo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo, mapupurihan ka, awitan ka. Jesus, sa iyo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo, mapupurihan ka, awitan ka, buong buhay, buong buhay. Pupurihin ka, pupurihin, 'Pupurihin ka, 'Pupurihin, 'Pupurihin ka, 'Pupurihin, 'Pupurihin, 'Pupurihin ka, 'Pupurihin, 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 'Pupurihin,
pupurihin ka, pupurihin
magtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, awitan ka, Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, awitan ka, buong buhay. Hallelujah. Buong buhay. Hallelujah. Ama, marami pong salamat sa umaga pong ito na meron po kayong pagkakataong makalapit po sa inyo at makapag-aral niyo pong mga salita. Kayaan po ninyo, Panginoon, na maging kalakasan po namin ito. Patuloy, Panginoon, maging kaaliwan po namin ang iyong mga salita. Siya magtuwid po sa amin, mangaral po sa amin, at magpaalala at magpatatag sa aming pong pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at sa aming pong pagpapatuloy, sumagana ang kapahayagan po ninyo patungkol sa katotohanan niyo pong mga salita, Panginoon. Purihin po kayo, sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga sa buhay ng bawat isa sa atin, at ang live devotion na ito ay nagmumula sa Kawayan City, Isabela, sa pangunguna ng aming pastor, Pastor Luis Bailon. Magandang umaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo muna ay sumandaling manalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa panibagong umaga na ipinagkaloob niyo sa amin. Hallelujah. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Kayo ang maitaas, madakila, maluwalhati sa umagang ito, Panginoon. Gamitin niyo lang ako, Panginoon, bilang daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ayan, kung meron tayong mga banal na kasulatan, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Filipos, chapter 2, verse 6 to 11. Ayan, ito ay alam na natin. Alam na ng bawat isa sa atin ang talatang ito. Kaya kailangan lang natin na bulay-bulayin sa bawat araw upang maunawaan natin kung sino si Kristo sa ating mga buhay. Ayan, sabi niya dito sa verse 6, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay naninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesu Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ayan, makikita natin dito na ang ating Panginoong Hesu Kristo, maganda na ang kalalagayan niya dun sa langit na bayan, sa piling ng kanyang Ama. Ngunit siya ay nagkatawang tao upang maabot tayo, ang bawat isa sa atin, at maligtas ang bawat isa sa atin sa ating mga pagkakasala, sa lahat ng ating pagsalangsang sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, ang Diyos ay dakila at makapangyarihan sa lahat, sapagkat inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Mapatawad lang tayo sa lahat ng ating mga
karumihan. Kaya sa umagang ito, pag-aaralan natin ang mga bagay na dapat nating aralin sa buhay ng bawat isa sa atin, sa bawat oras ng ating mga buhay, sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Kaya sabi niya ganon, Jesus is a committed Savior. Sabi niya ganon, itinalaga niya ang kanyang buhay para maligtas ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa Roma chapter 3 verse 30. Roma chapter 3 verse 30. Sabi niyang ganon, verse 21, sabi niyang ganon, ngunit ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao, ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman dahil sa Kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Hesukristo na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Makikita natin dito na alam ng Diyos na mapapahamak ang mga tao na linikha niya, kaya siya ay nagkatawang tao upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Siya ay sinaktan, siya ay hinampas, ngunit hindi man lang siya umimik at siya ay parang tupa na hindi umiimik para lang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Kaya ibinigay niya ang kanyang sarili para maligtas lang ang bawat isa sa atin. Kasi alam na ng Panginoon na masama na ang mundo, kaya nagkatawang tao, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya ngayong sabi niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para mapako, mamatay para sa ating lahat na kanyang mga nilikha. Ngunit ang mga tao ay hindi talaga, hindi nauunawaan ang kanyang mga salita. Kung nauunawaan lang natin ang salita ng Diyos, kailangan talaga natin na iyalay ang ating mga buhay para din sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya yung walang kasalanan na naipako dun sa krus ng Kalbaryo, na dapat tayo ang maipako doon sa krus kasi tayo ang nagkasala. Ngunit kinuha ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng ating mga kasalanan upang dalhin niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ngunit ang mga tao ay likas sa atin na matigas ang ating mga ulo. At hindi natin pinapahalagahan kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay napako na walang kasalanan, na dapat tayo na makasalanan ang dapat maipako sa krus ng Kalbaryo. Ngunit hindi pwedeng tayo kasi
tayo ay hindi matuwid. Iisa lang ang pwedeng maipako doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Para maligtas tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ang sabi niya diyan sa John 17 verse 24. John 17 verse 24 hanggang 25. Sabi niya ganon, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipinakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may suma sa kanila. Likas sa atin na hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nagtitiwala sa ating Panginoon. Ngunit kung talagang nauunawaan natin, lahat naman ng tao ay kilala nila ang Diyos. Yun nga lang, hindi sila nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit kaya hindi sila nakakasunod sa kalooban ng Diyos? Kasi maganda ang sanlibutan. Maraming inaalok ang sanlibutan ito para hindi mapaluguran ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Ngunit kung talagang nauunawaan na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, mas higit dapat na paluguran yung Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Amen. Kaya nga sabi nga sa Gawa chapter 4 verse 12 na palagi nating binabasa na ito, memorize na nga natin ito Yung sabi niyang ganon, babasahin ko na lang para hindi tayo magkamali. Sabi niyang ganon, kay Hesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Walang ibang pangalan sa silong ng langit para magbayad ng ating mga kasalanan sapagkat iisang tao, iisang Diyos lang ang makapagbabayad sa kasalanan ng sanlibutan ito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Kaya kailangan dapat na italaga din natin ang ating mga buhay sa ating Panginoong Hesu Kristo. Kasi siya yung buhay natin Siya yung nagligtas sa atin. Kung wala ang Panginoong Hesu Kristo, wala rin tayo sa mundong ito. Kaya dapat paglingkuran natin ang ating Panginoong Hesu Kristo na siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Kaya nga yung sabi ng ganon, commit to serve Jesus sa ating mga buhay. Na siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Paglingkuran natin, iyalay natin ang ating mga buhay sapagkat wala naman talaga tayong magagawa sa mundong ito kung wala ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi niya sa salita ng Diyos, apart from me, we can't do nothing. Totoo yan, kung wala ang Diyos sa buhay natin, pariwara ang buhay natin. Pero kung ang Diyos ay nasa atin, magtatagumpay tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa lahat ng ating mga hinahakbangan sa bawat isa sa atin, bawat oras magtatagumpay tayo kasi kasama natin ang Diyos palagi sa ating mga buhay. Yung pangalawa, sabi niyang ganun, Jesus is a serious lover. Sabi niyang ganun, ang Diyos ay naparito sa sanlibutan ito para magkaroon ang relasyon sa atin at ipagkasundo tayo sa ating Panginoon. Ganoon kaseryoso ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi niya sa John 3:16,
Alam na alam natin yun. Ngunit hindi natin alam kung ano ang kahulugan ng John 3:16. Anong sabi niya? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa buong mundo. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kailangan seryoso nating mahalin ang Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi seryoso din siya na minamahal niya tayo sa ating mga buhay. Hindi niya tayo pinapabayaan na kahit na tayo ay palaging nagkakasala, palagi tayong sumusuway sa kalooban ng ating Panginoon. Minamahal pa rin niya tayo sa ating mga buhay. Kaya ang nais ng ating Panginoon, kung papaano kaseryoso ang Panginoon na minamahal niya tayo na bagamat tayo ay makasalanan, ganun din ang ating pag-ibig dapat sa Kanya. Kasi sabi nga niya sa 1 John chapter 4 verse 7, 1 John chapter 4 verse 7, sabi niyang ganon, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig sa anak ng Diyos ay kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ngayong sabi niyang seryoso ang Diyos. Siya ang unang umibig sa atin. Hindi natin iniibig ang Diyos, ngunit ang Diyos ang unang umibig sa atin. Biro ba natin yon? Na siya ang umibig sa atin kasi hindi natin siya iniibig. Siya ang unang umibig sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para lang maligtas ang bawat isa sa atin. Amen. Ang Diyos ay napakabuti. Kaya ano ba ang nais nating pag-ibig? Andun na yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Seryoso siyang iniibig ang bawat isa sa atin. Para pagdating ng takdang panahon, nalilisan tayo sa mundong ito. Makakapiling natin siya doon sa kanyang kinaroroonan. Makakapiling natin siya doon sa kanyang sa langit na bayan. Amen. Napakabuti ng ating Diyos na yun ang hindi nauunawaan ng sanlibutan ito. Kilala nila ang Diyos ngunit hindi nila nasusunod kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang Diyos, kahit na hindi natin iniibig ang Diyos, iniibig pa rin tayo at naghihintay sa atin na magsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan para hindi tayo mapahamak. Ganun kaseryoso ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya yung pangatlo, sabi niyang ganon, Jesus is the risen Lord. Sabi niyang ganon, ako ang Diyos ng muling pagkabuhay. Kaya ang Diyos ay napakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. At basahin natin sa Aklat ng Tito, chapter 2, verse 11. Sabi niyang ganon, sapagkat inihayag ng Diyos ang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito na yung nalalapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Na dapat natin siyang mahalin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi yung sabi niyang ganon, nagdudulot ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay inihayag niya ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likom pamumuhay at damdaming makalaman.
Kaya't makakapamuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo sa gitna ng kanyang kaniningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang maligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Lininis na tayo ng ating Panginoon. Hinugasan tayo ng kanyang banal na dugo para maakay tayo, para maging karapat-dapat tayo, maging matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ganun kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang ating Panginoong Hesus, siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya ano pa ang gagawin natin? Pagka ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, lininis na tayo. Hinugasan tayo ng kanyang banal na dugo. Kaya ano naman ang igaganti natin sa ating Panginoon? Surrender our life to Jesus. Isurrender mo na yung buhay natin. Bakit hindi natin maisurrender ang buhay natin sa Panginoon? Wala naman tayong mga kayamanan. Wala naman tayo. Kasi sabi nga sa Marcos chapter 8 verse 36, makamtan mo man ang buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, anong kabuluhan nun? Wala. Amen. Kaya kailangan isurrender mo na yung buhay mo at ang Diyos nandoon na ang lahat. Siya yung may-ari ng langit at lupa. Ikaw na ang pinakamayaman kasi kasama natin ang ating Panginoong Hesu Kristo na magmamana ng mundong ito. Yun ang nais ng ating Panginoon sa atin. Ang Panginoong Hesu Kristo ay namatay para lang maligtas ang bawat isa sa atin. Amen? Ano pa ba ang gusto natin? Hindi mo naman kayang iligtas. Kahit na yung baguhin mo yung sarili mo, hindi mo kayang baguhin yan. Iisa lang ang makapagbabago sa atin kung papasukin natin ang ating Panginoong Hesu Kristo sa puso at isip ng bawat isa sa atin. Amen. Kung papasukin mo, mababago ang buhay natin. Mag-aakay sa atin sa matuwid na pamumuhay. Amen. Kaya nga sabi niyang ganon, sabi niya, ang buhay natin nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Pariwara tayo. Wala tayong pagkakilala sa Panginoon. Tayo ay nasa sanlibutan. Ngunit ano ang sabi ng ating Panginoon sa atin? Binago niya tayo. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, anong sabi niya diyan? Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Anong sabi niya? Kaya't ang sino mang nakipag-isa na ba tayo sa ating Panginoong Hesu Kristo? Ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Kaya nga ang buhay natin nung hindi pa natin kilala ang ating Panginoon, pariwara tayo. Ngunit salamat sa ating Panginoong Hesu Kristo na bumago sa ating mga buhay. Kaya wala na yung luma nating pagkatao. Ang tinitignan na lang ng Panginoon sa atin kung papaano tayo uusad. Papaano tayo hahakbang sa kabutihan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Amen. Kaya nga, huling talata na lang. Sa Isaiah chapter 53, verse 3.
Kasi dito natin makikita na ang Diyos. Isaiah chapter 53, verse 3. Sabi niya dito, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Kaya nga yung mga ibang mga tao na linikha niya, na hindi nakakakilala, hindi nauunawaan kung sino ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin, tinatakwil nila na bagamat alam nila na ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Ngunit hindi pa rin nila pinaluluguran ang Diyos sapagkat alam nila hindi ang Diyos ang may hawak ng kanilang mga buhay. Sabi niya, nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Pinabayaan siya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya yung hirap para lang maligtas ang bawat isa sa atin. Na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na sana tayo ay lumasap kasi tayo yung makasalanan. Ang Diyos ay matuwid. Na dapat tayo ang naipako sa krus, ngunit hindi pwede kasi yung dugo natin ay makasalanan. Iisa lang ang pwedeng magbayad sa kasalanan ng sanlibutan ito. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaunti man. Tulad ng korderong hatid sa patayan, na parang mga tupang hindi tumutol kahit na gupitan, ni hindi umiimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Walang tumulong sa kanya, kundi siya lang yung nagtiis ng hirap, maligtas lang ang mga tao. Ganun kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung hirap na tiniis niya para lang tayo ay mapabuti sa ating mga buhay. Kaya ano ang dapat nating gawin sa buhay natin? Iyalay din natin ang buhay para sa ating Panginoong Hesukristo. Isurrender mo yung buhay mo sa Kanya. Iyalay mo ang buhay mo. Paluguran natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya ang Diyos ay napakabuti, araw-araw nagpapaalala sa buhay ng bawat isa sa atin na nalalapit na ang kanyang muling pagbabalik. At nais ng ating Panginoon na makapiling niya tayo doon sa langit na bayan, doon sa kanyang trono sa langit na bayan. Kaya napakabuti ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na kayo ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila, Diyos na tapat sa aming mga buhay. Hallelujah. Pinagpapala namin, Panginoon, ang umagang ito. Ang mga salita mo, Panginoon, na naihayag. Hallelujah. Pinagpapala namin ang bawat anak mo na nanunood sa live devotion na ito, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Higit sa lahat, Panginoon, ang espiritual na pananampalataya sa inyo. Pinagpapala din namin, Panginoon, ang DFC organization, ang superintendent, Panginoon, pinagpapala namin ang kanyang buhay, Pastor Joseph Masaredo, ang kanyang pamilya, Panginoon, upang maipalaganap ang mga salita mo sa buong mundo, Panginoon.
ang District 1, Panginoon, hanggang District 9. Pinagpapala namin ang bawat district, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo sila ng karunungan, kaalaman, kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang maihayag ang iyong kadakilaan sa bawat iglesyang nasasakupan ng bawat isa, Panginoon. Pinagpapala namin, Panginoon, ang buhay ng aming tagapanguna sa District 9, Pastor Luis Bailon, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo ang kanyang buhay, Panginoon. Dalangin namin na samahan niyo siya palagi. Saan man siya pumaroon, kayo ang maitaas sa kanyang buhay, kasama ang kanyang pamilya, Panginoon. Hallelujah. Pinagpapala namin, Panginoon, ang bawat iglesia ng Door of Faith Organization, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa inyo, Panginoon. At sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, magandang umaga at God bless po sa ating lahat.